Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. At welcome now to the program, Your Honor, please. Dito po sa ating platform, Broad Streamcast Communicators. Ben Paipon po. Inviting you now to join us from this hour, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. And this is every day, Monday to Friday. At ngayong gabi, mga kaibigan, nasa bahay po ba kayo? Ha? Are you in the house? O, tama lamang ho yan. Ha? Wag ho kayong lalabas ng bahay. Lalong-lalo na kung hindi pa kayo bakunado.
Pinagbabawal na po ng kaharian. Alam niyang buhay na ito. Ano? First topic, sabi ni Ma'am Wilma Zamora. Oh, ang sabi po ng Ma'am Wilma bawal lumabas sa bahay sa panahon ng pandemya. Yan daw po ang utos ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-uusapan na natin ito sa kabuuan ng ating programa as we look into the situation, status of the COVID virus in the country today. Hindi na po maikakaila na ang Delta variant is really attacking the Philippines in almost every province today, including Metro Manila or the National Capital Region. Hindi na po may kakaila ito, mga kababayan. Kanya, let us accept it. Let us accept it. There is already a heightened restriction going to be imposed by August 1st hanggang August 15. That's according to the President himself. Hindi ko nga alam po kung bakit hindi pa po ilagay ang heightened restriction ngayon. Because the virus is already here. Bakit po sa Lunes pa ipatutupad? Pero bakit daw po heightened restriction, GCQ pa rin? Ang tanong po ng mga ekonomista po natin at mga taong gobyerno mismo, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, sino pa ba yung ibang mga nasa kabinete ng Pangulo? Tinatanong ho nila, bakit tayo ay magla-lockdown? Kailangan po bang mag-lockdown daw po tayo, mga kababayan? Probably, tayo mismo mga mamamayan ay magkakaiba, magkakasalungat ang pananaw ho dito. Pero kung ang pagbabatayan ho natin ng ating mga pananaw, yung nangyayari talaga. Ito yung sinasabi ng eksperto na nandito na ho yung Delta variant. At sumisirit na ho . Hindi pa ba tayo magla-lockdown? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Pero ito po ba'y mangangahulugan? Mangangahulugan po ba ito? Na hindi tayo po pwedeng lumabas ng ating bahay kung hindi po tayo bakunado? Ito, mga kababayan, ito'y talagang pagtatalunan din po ng bawat mamamayan ito . Dick Gordon is fully vaccinated with the Sinovac, mga kababayan. Pero he's back with the virus. Ginapuan po siya ng virus and some say he is now in the hospital. Ano ang ibig sabihin nito? Sinovac po ang bakunan nito. How many of us have been vaccinated by the Sinovac? And probably other brands of vaccine which also have the same meron din pong mga inconsistencies po . Meron din pong mga weaknesses. But mas malala ho itong Sinovac sapagkat dito nga po sa atin wala pong clinical trial ho yan . Pinahintulutan na lang gamitin ho natin. Kasi wala pang dumarating na bakuna. Mahuhuli na raw ho tayo. Kaya, sabi nga po ng isang nagpunta dito sa bahay, ano ba ito binigay sa atin, Tatay Ben? Laway yata ng incheck. Masakit to . Pero, mga kababayan, even the President, naglalaro po ba ang Pangulo natin? Pagbabawalan mo ang taong bayan na lumabas.
kung walang bakuna. I don't think this is necessary. Magpapabakuna naman po sa mga ito. Wala naman po talagang sapat pa bakuna para sa taong bayan ho eh. And probably will never ever meet the desired herd immunity even before the end of this year. Because wala naman talagang bakuna. Hindi pa po sapat. Ang ibig sabihin, hindi pa po sapat. Bakit to tayo maglalagay ng talagang restrictive measures? Pagbabawalan po ninyo ang taong bayan na lumabas ng kanilang mga bahay, wala naman ho yung ayuda. What the hell is going on? Ano po ba ito, mga kababayan? Ako masang-ayon po doon sa mga katulad po ng Department of Agriculture, ayaw nila mag-lockdown, okay? Department of Trade and Industry, sino po ba yung iba? Okay lang ho sa akin. Wag ko tayo mag-lockdown, lalong-lalo na, wala tayong hindi bakuna eh. Wala tayong ayuda para sa taong bayan. Dapat po magkasama ho ito eh. Lockdown and ayuda. Kasi pagka nag-lockdown ho tayo, enteramente ho mga kababayan. Apektado ang ekonomiya ho natin. And that could be worse. May COVID na, may gutom pa. Oh. Only the government can save the Filipino people from this. Mag-lockdown ka, pero ihanda mo ang ayuda para sa mga mamamayan. That is the responsible response any loving president of his country, of his people, yung nagmamahal sa kanyang mga kababayan, would do. But a president who does not love his people, magla-lockdown po yan, pero hindi niya iisipin ang ayuda para sa kanyang mga kababayan. Mamatay na kayo. Mamatay na kayo sa bahay ninyo. This administration never thought of the social amelioration program para dito sa lockdown na ito. Heightened restriction lockdown. Octa Research would call it circuit breaker lockdown. However they call it, my friend, mga kababayan, this is a lockdown because there is a surge in the COVID virus. But even the Department of Health is telling us, uy, let us redefine what is surge. Lagyang buhay na ito. Ano ba ito, mga kababayan? Takot na takot po ba ang administrasyon sa katotohanan? Why should we be afraid of the truth? Let the people know about the truth para malaman nila ano ang kanilang responsibilidad naman. Malalaman po ng taong bayan ang kanilang responsibilidad. Sige po, dito pa lang po kami sa bahay. Dito po, susunod po kami sa inyo. Pero, Sir, Mr. President, ano po kakainin ho namin? Will this administration be responsible for the needs of the people who will be on lockdown? Yan ang katanungan ho dito, mga kababayan. Can you imagine that? Pag-uusapan ho, wag mag-lockdown, mag-lockdown, wag mag-lockdown. Hindi mo lang isinasali ho yung most important part of the lockdown, which is the ayuda that would be needed to feed the people while they are on lockdown. 1,572,277 ang kasalukuyang tinatamaan po ng virus ngayon dito po sa Pilipinas. Every day, hindi na po bumababa sa 5,000, 6,000 ang COVID virus. And almost every province in the country today ay may pagsirit po, pag-surge ng COVID virus and the Delta variant. Take note ho, mga kababayan, kalakip na po dito yung tinatawag na Delta variant.
talagang accepted na ho yan. Na itong surge na ito, itong pagsirit na ito, ay because of the Delta variant. Pero sasabihin po ng DOH, hindi naman surge, kayo naman surge kayo dyan. Hindi naman, wala naman dito sa surge suspenya eh. Alright, mga kababayan, Maricar Chanlyongco de los Santos, good evening po, Tato Ben. God bless to your honor, please. And Miss Universe, good evening, Maricar. Wilma Zamora, good evening po, Sir Ben, and to all viewers, stay dry and safe po. Yan, si Ma'am Wilma Zamora. First topic, suggestion po ni Ma'am Wilma, bawal na daw lumabas ang hindi pa vaccinated. Ito na nga po yung pinag-uusapan natin, Ma'am Wilma. Hindi po ako makakasang-ayon sa utos ng Pangulong Duterte na ito. Sapagkat, you know what? Alam po ba ninyo kung bakit? Nakakulong ang mga tao, pati yun, kahit yung mga prisoners po nakakulong ho sila pero meron silang pagkain kahit papaano. Kahit 2 beses isang araw, meron silang pagkain. Pero dito ho sa atin, hindi man lang kasali ho dito ang ayuda, paano mabubuhay ang ating mga kababayan, Mr. President? O nagbibiro na naman ho kayo? Kayo po ba nagbibiro? Kailan po ba kayo seryoso ho, Mr. President? Ganun. Seryoso po kayo nung sabihin po ni Mr. Panelo na si Mr. Heidelin Diaz ho ay kasama po sa gustong magpatalisik ho sa inyo. Doon lamang po ba kayo nagseryoso? Mr. President? Nakakahiya naman, sir. Nakakahiya naman po. Patas Balita, Andrew Nio and Mercedes Ong are watching now. Alright, paspasan ho natin ito. Kasi nagko-corrupt na naman po itong internet natin. Ay, nako. Ang alam ko dito, mga kababayan, wala pa pong bakuna sa bad signal. Catherine, good evening. Mercedes Ong, Ma'am Mercy. Good evening, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. God bless po, stay safe. And lagi po kayo mag-iingat. Huwag po masyado magpagalit. Puso po ninyo. Hindi po ako nagagalit, Ma'am Mercy. Promise ko yan. Promise. Magagalit si Catherine Calvin. Kung magagalit po tayo, kaharian ng kadiliman. Lang yung buhay na ito. Walang ayuda, kaya nagpa-GCQ pala. Ay, nako talaga. Bad. This is very, very bad. Huwag po sanang gagawin ng ating pamahalaan nito. Baka naman meron silang paraan, Pero dapat kasama po ang lockdown ng ayuda. Otherwise, no lockdown, no ayuda. Patas Balita, Sir Ben, nakademanda nga sila, Duque at Domingo. Nakademanda na ba? Sinong nagdemanda? Anong kaso? Patas? And then Pedro Alves is watching from Tugigaraw. Class Mike, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga taga-Tugigaraw, Cagayan. June Padilla, good evening, Kabin. Bumanat na naman ang Pangulo natin. Natambutso ang bunganga sa kabastusan. Na uutusan daw niya ang mga barangay kapitan na huwag palabasin sa bahay ang mga mamamayan na hindi pa nagpapabakuna. Talagang hindi natin malaman kung anong utak meron ang ating Pangulo. Maraming salamat at mabuhay ka. Wala naman pong masama, Jun. Wala naman pong masama kung mag-lockdown ho tayo. O kaya, huwag payagan na lumabas ang tao. Pero, how can you do that, Mr. President? With or without the virus? Hindi mo po pwedeng ipagbawal ho sa tao na lumabas sa kanilang bahay. Lalong-lalo na walang bakuna. Merong nagtanong po yata kahapon tungkol dito sa mandatory vaccination. Wala naman pong ganyan .
meron lamang pong pakiusap ng ating pamahalaan. Pero kung talagang kitang-kita na ho natin kailangan and our government nakikita ho niya na kamamatay na ng mas maraming tao ang hindi pagbabakuna. Baka po pwede. Oh. Pero yung katulad po nito na nakakahinga pa naman. Oh. At meron pang mga karapatang pangtao na isaalang-alang while we are still under the principle of democracy, where human rights nangunguna ho yun na sa pagpapatupad. Hindi naman po pwede ho yun. Kara-karaka sasabihin mo, hoy, ipagbawal mo, Kapitan. Kapital Tiago. Oh, pagbawalan mo sino yung pangalan yan? Yung junk shop owner natin dyan. Huwag lalabas yung mga tao at huwag mo na maggagalaw-galaw. Uy, naku talaga naman. That is beyond the power of the president. Kahit siya po ang presidente, oh. Hindi po niya pwedeng gawin o yan. Gumawa kayo ng batas. First of all, make the law. Enact the law na magbabawal sa taong bayan na lumabas kapag hindi pa po sila nabakunahan. Then, probably, we will abide. Pero people, academicians, lawyers will go to the Supreme Court at pabali-baliwala na ibabasura po ng Korte Suprema ang kautusan na yan. So that even the President cannot enforce such mandatory order or directive po nang walang batas. There has to be a law. Hindi po, the President is not the law, hindi po siya ang legislator, hindi po siya ang judiciary. He is just the president, the executive, the director ng ating bansa. Some people make the law. Meron pong ibang grupo ng tao na gagawa po ng batas para sa bawat isa sa atin. Excuse me. At ito po ang ipatutupad ng Pangulong Duterte. He cannot enforce a directive that is not within the law. Mga kababayan, pagbabawalan mo ang tao na lumabas sa kanilang bayan, anong batas mo? Oh? Saan ka humuhugot ng kapangyarihan? Tell me. Sabihin niyo sa amin, mga kababayan, ano ang batas na ginagamit ng Pangulo para ipagbawal ang taong bayan na lumabas sa kanilang tahanan kung hindi pa po sila nabakunahan. There has to be a law to make this effective. The President cannot enforce something that is not within the law. Sa akin po, hindi po. Maliban na lamang ko kung itong presidente ho natin, judge, lawmaker, at presidente, all at the same time. Katulad ni Marcos nung araw, mga kababayan. Is this what he wants to do in the Philippines today? Gumagaya po siya kay Pangulong Marcos, Tapos na si Marcos. Tapos na yung Marcos na diktador. Tapos na po yun Kahit ano pang sabihin po ng mga tao ngayon, mga kababayan. That was a bygone regime that is unwanted po, mga kababayan, because of atrocities committed during those days. Kaya nga po, ipinagbabawal po ng ating saligang batas ngayon saligang batas, the law, the Constitution. Pinagbabawal po ngayon ng dictatorship. Mag-uutos ang Pangulo ng walang batas. It's just not possible. Wag kayong susunod, mga kababayan, yung mga kapitan, kailangan gumawa muna ng batas ang Kongreso. For that matter, it should be Congress, my friend. Congress should enact a law that will define the parameters of this directive po. Otherwise, Mr. Duterte cannot just enforce
something that is not beyond His power or that is beyond His power. Mabigat ho ito, mga kababayan. Niloloko na ho tayo eh. The Metro Manila Mayor, sabi ni Catherine Calvin, to their dismay, found out that ayuda is the reason why we cannot have a lockdown. Oh, this is one reason why there is no lockdown. Wag nang palabasin yung mga tao. Walang mapapakain. Anak ng pating na buntis ho. Hindi pa pinapatupad po kasi magsasahod pa daw po ang virus sa katapusan po, sabi ni Wilma. Sa Mora. Sabi ko na nga ba, maglalagdan pala sa uno pa. Nandito na ho sa Metro Manila, nasa ating mga palipat. Sa ating mga bahay-bahay na po yung virus po, mga kababayan. Bakit natataranta po ba ang administrasyon? Bakit tayo matataranta ho? Bagamat hindi natin nakikita ang virus, we know how to kill the virus. Ho. Alam naman po natin eh. Pero bakit hindi natin ginagawa? Matagal na dapat pong humupa na ito. Pero saan napunta yung mga limpak-limpak na salapi na inilaan para dito sa pagsugpo ng virus? Hundreds of billions of pesos po, mga kababayan. Allocated ho, para dito sa pagsugpo sa virus. Hindi tayo makabili ng genome sequencing. Hindi tayo makakuha ng mga tracers. Hindi tayo makakuha ng mga pag-testing. Paano natin masusugpo ang virus na ito? Kaya tawang-tawa ho yung virus sa atin. Ay, naku talaga naman ho. Mel, watching. Militante. Rodelio Militante. Sabi po, good evening, Kaben. Bumanat na naman ang Pangulo natin na tambutso ang bunganga sa kabastusan. Sabi po ni Wilma, do we have enough vaccines para lang basta-bastang sabihin na hindi pwedeng lumabas ang hindi bakunado? Yan po napakasama talaga eh. We do not have enough vaccines po. We are talking here of only 5% of the total population of the Filipino people who have been fully vaccinated. 5%. And you tell the people now, wag kayong lalabas, hindi kayo bakunado. So how many people are there na dapat hindi lumabas? 95% of the Filipino people, 95% is 95 billion Filipinos, pinagbabawalan ni Pangulong Duterte na lumabas sa kanilang mga tahanan because these are the people who have not been fully vaccinated. This is a lot of bull, mga kababayan. 95 billion Filipinos hindi makalabas dahil hindi bakunado sa utos ng Pangulong Duterte. Uulitin ko po, mga kababayan. Huwag ko ninyong susundin yan sapagkat wala naman pong batas na ginawa ng ating mga kongresista, ng ating mga senador. For once, magiging mahalaga ang kanilang tungkulin, di mo ba? Wala naman pong batas na ginawa po nila para ipatupad ng Pangulong Duterte. Saan siya humugot ng kanyang kapangyarihan? Di sa bungangan na niya. Tambutso raw, sabi ni John Padilla. Abay, ano po bang pwedeng pang-pasak ho? Ano po bang pagpigil sa nagbabagang tambutso ho, mga kababayan? Ano po ba? Aywan ko. Good evening, Kaben. Bumanat. Ito na. Sabi ni Wilma Zamora sa statement na yan, do we have enough vaccines para lang basta-bastang sabihin na hindi pwedeng lumabas ang hindi bakunado? Okay? And then Pedralves, good evening, Mr. Pen. Paipon, God bless. Ingat lagi, friend. I will. Do we have enough vaccines, Wilma Zamora, para lang basta-bastang sabihin na hindi pwedeng lumabas ang hindi bakunado? Ed Pausa, my friend, magandang gabi.
Maricar Chanliongco de los Santos tatabin. COVID plus gutom. Dedo na po. What else? Oh, lockdown plus no ayuda. Dedo rin. Yan ang totoo, mga kababayan. Buonasera, Senyor Ben. E a tutti delle telespettatori e ascoltatori. Oh, YHP. Talaga ito si Mel. Italiano na naman. Dags Mendoza is watching. Dags, good evening. Dionisio Porras. Good evening, Sir Ben Paipon at sa lahat ng mga ka-Your Honor, please. Ingat po tayong lahat dahil kailangan tayo ng Pilipinas. We need each other, my friends. Tayo mismo ang dapat nang magtulungan as we have been doing this even before. Okay? Wag ho nating aalisin na tayo'y mga Pilipino. We need each other. We have to help each other. Kung ayaw po tayong tulungan ng ating Pangulo, as what is doing today, hindi naman po tama ito. Pagbawalan no tayo, wala tayong bakuna, hindi tayo makalabas. Ano ba ere? Wala namang ayuda. Hindi ka lalabas. Wala kang sweldo. Wala kang hanap buhay. Hindi ka naman bibigyan ng pamahalaan ng ayuda para may makain. E di, mabubulong ka sa bahay mo. Ito po bang gusto ng Pangulo natin? Ma'am Ravenna? Ha? Dags Mendoza, good evening, Tata Ben Paipon. Good evening, Your Honor, please. And your Miss Universe, si Ma'am Ravenna Naya, Lillian Gabriel. A blessed first day po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Hi, Kuya Andy Lauzon, and regards to Sir Tony Salaw. Praying for your speedy recovery. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Dan sharing na po. Yan ang sabi ni Ma'am Lillian Gabriel. Okay, thank you very much. Lillian? Enero Sals is watching. Sais ito, Sais. Enero Sais. Josephine Roquero, good evening, Ma'am Jo. Good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please keep safe and your family. Blessed first day, God bless, and God first. I'm watching now, sabi ni Ma'am Josephine Roquero. Ravenna Naya. God's angels, musta? Busy lang lately. Susana Udin, Annalie Gandesa, Anay, and Lillian Gabriel. Shout out, VG Tagalog from Ma'am Ravenna. Ganon din po, Cheryl Kabunda. Magandang gabi. Patas Balita. Ito Sir Ben. Dapat nakademanda na yan sila Duque at Domingo. Natatabunan ang mga ginagawa nilang palpak na operasyon kagaya ng gamot. Gamot na nakabudega na expire lang. Dapat imbestigahan yan, Sir Ben. May investigasyon na pero pinatigil ho yata ng kanyang amo. Walang mangyayari sa investigasyon for as long as the President is there. He is the worst protector that we ever had. At tingnan ho ninyo ang campaign against drugs, mga kabayan. Bakit hindi matigil-tigil? Bakit hindi matigil-tigil? Wonder why? Nagtataka ho kayo kung bakit hindi mapigil-tigil? Corruption, bakit hindi mapigil? Ganun na po kabigat ang problema ng ating bansa na kailangan, sinasabi po ng Pangulong Duterte, tanggalin mo ang lahat ng mga government officials at mga employees, baguhin mo para masugpo ang corruption. That's a lot of nonsense. That's a lot of nonsense. Mga kababayan, you do not need to do that sapagkat hindi mo naman pwedeng gawin yan. Anak ng pating na buntis. Ano ba? Ginagawa ho tayong bobo ho. Gusto lang niyang sabihin sa atin, wag na kayong magulo.
Nag-e-enjoy ako dito sa korupsyon na nangyayari sa ating pamahalaan. Ay, naku talaga. Ravenna Naya, Vivian Coruno, Agarado, Lita. Yan, magandang gabi sa inyo. Dan Sharing, Tata Ben, thanks a lot ho, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At sana po, yung iba po natin mga kababayan, mga kaibigan, mga kamag-anak, like po kayo at follow dito po sa ating platform o page, yung Broad Streamcast Communicators. Ito po, BSC. Okay? Ito po ang i-like and follow po ninyo para matulungan po natin ang ating sabihin na naman natin, himpilan. Parang radio station na ho ito eh. We are operating under a page, a platform. Parang radio station na rin ito. Kanya pwede natin sabihin, mula sa ating himpilan, Broad Streamcast Communicators. Ayun. Para mapanood din po ninyo, madali, ang lahat ng mga programa na offer ng BSC. Yan. Ito page po natin. Kanya i-like and i-follow po natin yan. Katulad po niyan. Gustong-gusto nyo mapanood po si Ma'am Lilian Gabriel. Ayan. Pagka in-like and follow ninyo, magpapop out lamang ho yung pagka may programa niyan. Nagre-remind na ho yun. Eto na si Ma'am Lilian Gabriel. Ganun. Si Charlie Fry. Ganun din ho mga kababayan. Malapit na ho ang kanilang programa. Sabado ho. Si Ma'am Lilian, alas 10 ng umaga. Si Charlie Fry naman po, alas 9 ng gabi. Ayos yan. There will be a reminder kung kayo po ay nag-like and nag-follow sa ating page. Alright? Pusa na ho yun. Okay. Dionisio Puras. Tama po kayo, Sir Ben. Dapat gawing batas. Hindi siya pwedeng mag-utos ng basta-basta. Ano siya? Nakasyabu. Aray ko, excuse me. Aray ko. Sapul ako dyan, Mr. Poras. Hindi. I have not released this Nakasyabu. Oh my goodness. Ikaw ba, Mr. Poras, nakatikim ka niyan? Ako hindi po Nako talaga, pero nakakakita na ho ako ng talagang lulong sa shabu at wala ng utak ho ito Hindi na alam kung anong ginagawa, kaya nga ho, nakakapatay po sila. They can commit crimes without their full knowledge anymore. Unconscious sila sa kanilang mga ginagawa. Yan ang mga nakadroga po, mga kababayan. Kaya masama ito. Pero bakit itong presidente ho natin? Conscious naman po ito Hindi naman talaga nakasyabu, pero hindi po ba niya alam ang kanyang ginagawa? Mag-uutos ka, walang batas. Ano ka, sinuswerte? Baka nga naman talaga nakasyabu. Patay tayo dyan, mga kababayan. Evelyn Lou Regala, binabati ka ni Ma'am Ravenna Naya. Good evening. Okay? Mon Naral is watching. Good evening, Mon. Ed Pausa ng San Ildefonso, Bulacan. Watching Taben, sabi niya, maganda po ang signal mo ngayon. Di kumukurap. Kasi tinatatanggal ko ng mga kurap dito sa atin. Pero itong hinahanap ko ngayon bakuna para sa bad signal. Meron po ba tayong bakuna para sa bad signal? Pagka nagkaroon tayo ng ng bad weather, bad signal din ho. Bakit ho ganun? Sa ibang mga bansa, hindi naman po ganyan ang signal ho nila Dito lang po sa atin. Katulad nito, may virus ho tayo dito. Wala tayong bakuna. Aasa ho tayo sa ibang bansa. Anong tawag sa atin? Parasite. Grabe talaga ito. Pagkatapos magla-lockdown, mag-uutos ang Pangulo. Ipagbabawal po ang paglabas sa ating mga bahay. Wala tayong makain. Susunod ka ba? Unang-una, wala naman po siyang paghuhugutan ng kapangyarihan niya kung walang batas. Mga kababayan,
walang batas, wala ho siyang ipatutupad. Oh? Rufino Pablo is watching. Good evening, Tata Ping. Mr. Pablo, good evening. Chincha Buste is also watching. Mel Rodelio Militante. Ang pagbawalan nila, yung mga lalabas para lang gumala. Pero kung lalabas upang maghahanap buhay, aba, ibang usapan na yan. Wala namang ayuda. At kung meron man, kinakatkong naman sa barangay bago makarating. Aray ko talaga. Ha? Makarating sa taong bayan. Di lang basta kwento yan. Danas na namin yan dito sa lugar namin. Nagsasabi na po ng totoo. Ito si Mel Rodelio Militante. Kinakatkong ang ayuda. Pero hindi po dapat ito ang dahilan para mawala ang ayuda. Dapat to, may ayuda pa rin at higpitan ho. Ang mga tao nagpapumudmod ng ayuda ito para hindi po nila katkungin. Yan naman talaga ang dapat gawin ho ng mga taga-pamahala. Kung matitino po sila, kung nakasyabu. Yan ang masabahod dito. Yan ang masabahod dito mga kababayan. Hindi na alam kung ano ang ginagawa. Basta't alam niya, ay, akin yan. Oy, akin to. Ay, wag po dyan. Dito yan. Alang yung buhay na ito. Tatabin, need ng mga kababayan natin matulungan. Madami na po ang mga nagugutom. Nasaan po ang hustisya para sa mga taong bayan na walang makain? Maawa na po ang gobyerno sa mga nagugutom na mga kababayan natin. More power po to your honor, please. Ayan ho. Ako'y naaawa talaga ho mga kababayan. Because nararamdaman ko din po eh. I can feel how they feel because I'm one of them. Akala ho ninyo siguro, kung nasa himpapawid ho tayo, nadidinig ho ninyo, nagagali si Tatabin. At parang walang problema, kaproblema ang utak ni Tatabin. Pero alam niyo mga kababayan, we are all in the same predicament. We are all survivalists. Kaya nga, pakiusap labang ko sana kung wag ko natin, kung meron pa tayo kahit pa paano. Wag ko natin ipagkakait, ano naman may bibigay ho nating saklolo, tulong sa mga kababayan ho natin na higit na naghihirap. This is the only way na pwede natin gawin as real Filipinos. Pero sa totoo lamang, hindi ko maintindihan. Bakit magpapatupad ng talagang heightened restrictions, lockdown? O talagang mas mahigpit ng lockdown. Baka sa Lunes baka hindi na ho kayo makalabas talaga ng bahay po ninyo. Baka hindi na po kayo makagala para magpunta sa mga papasukan ho ninyo. Para ho kayo kakain dito? Wala naman pong ayuda. Wala man lamang namutawi sa mga labi ng mga magpapatupad ng mga pangangailangan ho ng taong bayan. Wala man lamang po sinasabing ayuda ho. Ang mga kongresista at mga senador ho natin, wala naman pong sila na itutulong ho ngayon. Pinababayaan po nila ang Pangulo na magsalita. Kaya nga sumusobra na ho yata ng kapangyarihan. Hindi na niyo alam na hindi siya po pwedeng magpatupad ng anumang uri ng direktiba na hindi po naaayon sa ating saligang batas. That is the yan po ang rule, mga kababayan. Hindi ko mo presidente ho siya. Pwede siya mag-utos-utos ng ganun. Hindi po. Dapat po may batas. Mr. President, din yun. Abogado ka naman, sir. Abogado ka naman. Clarina Bueza.
Chris Coronel de los Reyes, Elisa Gardo, Eve Honatas. Magandang gabi sa inyo, sabi ni Ma'am Ravenna Naya. Paano ang mga naghahanap buhay na sa labas? Hindi na lalabas. Ano ang kakainin ng mga pamilya nila? O ipatapasagot ninyo kay Mr. President ho yan. Yan ang sagutin ho ng Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Anong kakainin ng mga tao na hindi po makalabas? Tandaan po ninyo ito Itong sinasabi ko. Only 5% of the total population of the Philippines have been fully vaccinated. Translated into real figures, 5 milyong Pilipino po ang fully vaccinated. 95 million ang wala pa pong bakuna talaga. Merong isa, pero hindi pa po fully vaccinated. Which means, pipigilin mo ang 95 million Filipinos na ito na gumala, lumabas ng kanilang bahay para maghanap ng makakain. Wala ka namang ibinibigay na makain. Ano ba itong kalagayan natin, mga kababayan? Bakit po tayo nagkaroon pa ng gobyerno? Kung hindi naman po inaasikaso ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Hindi po ba ang mga maliliit na mga kababayan natin ang pangunahing beneficiaryo ng anumang gobyerno o existing government? Baka nakakalimutan natin yan. The primary beneficiary of the government are the poor. Ito ang dapat pong tandaan ng bawat namumuno sa ating gobyerno. Good evening po, Sir Ben, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Share done po, sabi ni Chincha Buste. Ma'am, maraming salamat po. Huwag kang lalabas ng bahay. Meron ka naman. Alam ko naman may trabaho si Ma'am Chincha. At nasa Kuwait ka naman Nasa labas ka naman ng bansang Pilipinas Armando Buddy Badillo is watching. Buddy, lalabas ka ba ng bahay? Maglalakas loob ka ba na lumabas ng bahay? Pinagbabawal ng Pangulong Rodrigo Duterte. June Padilla. Kabin, panawagan lang po sa mga barangay captain na huwag kayong sumunod sa ating Pangulong si Tambucho dahil ipapahamak lang niya kayo. Dahil kung susunod kayo sa kanya, ay sigurado na marereklamo kayo. Okay? Ayan. Marereklamo kayo. Dahil may immunity siya. Ayan marereklamo kayo ng kasong administratibo at kriminal. At siya ay hindi marereklamo dahil may immunity siya. Kaya huwag ninyo siyang sundin. Ayan, yan po ang tagubilin ng inyong kabaro sa barangay. Si Paring June Padilla. Sayang nga lamang at hindi na po nakapagpatuloy si Paring June na maglingkod bayan sa pamagitan po ng ating platform, Broad Streamcast Communicators. June, baka gusto mo pang bumalik meron ka pang puwang dito sa ating platform. Alright? Pero ito, sinasabi ni Mr. June Padilla mga kababayan. The President is immune from suit. He knows that he has no power to do that. Meron siyang, alam po niya yun, abogado yun Tanungin ho niyo siya mga kababayan. Tanungin po niyo Mr. Panelo. Pwede po bang mag-utos, magbigay ng direktiba na hindi naaayon sa ating saligang batas ang Pangulong Duterte? Tanungin niyo sa kanila yun mga kababayan. I do not know if there are exceptions. Hindi ko alam. Maliban lang siguro kung under martial law na tayo where we have one-man rule where the President is the legislative officer, he is the judicial officer, at ganun din Presidente.
one-man rule, katulad po ni Mr. Marcos, where lahat ng kapangyarihan na sa kanya po. Pero that is not the case in today's government, mga kababayan. We have three branches of the government with separate powers and equal powers. So, legislative, judiciary, and the executive. The president holds the executive department. He implements the law, but he cannot make the law. And therefore, kung walang batas, wala siyang ipatutupad. Maliwanag pa po sa buwan yan eh. Maliwanag pa po sa buwan. Huwag po tayong magpauto sa ang uso po ay parang tambutso. Okay? Areglado. Ed Bausa, dapat ipamigay na ang sinasabi ni Senador Manny Pacquiao na tirang salapi na bilyones ang halaga noong nagdaang lockdown. Sa totoo lamang po, totoo yung sinasabi ni Manny Pacquiao. Totoo ang sinasabi nila Ping Lacson, even who is this, the other, si Ralph Recto, mga kababayan. Hundreds of billions of pesos are still unspent. Hindi pa po nagagalaw. Sa 2021 budget po, merong 200 billion pesos na hindi po nagagalaw. Under the bayanihan to, sabi ni Ping Lacson, ito malit lang ito, pero 63 billion pesos ang hindi po ipinamudmud. Saan po ito? Pagkatapos magla-lockdown po ngayon, wala ayuda. Pagkatapos gagawing mandatory ang lockdown, Jesus Christ po. Mercy on. Busal, Kuya Ben, para di makapagsalita. Di lang naman yan. Sa aso pwede. Pwede rin ho sa tao. Busal. Mercy. Pahiram nga yung busal sa aso nyo dyan. Catherine Calvin, yung mga pulis na pinalabas to assist the SONA, 5 ang positive. Ito pag-usapan natin ito. Bakit sila pinalabas? Saan natin hahanapin yung mga rallists na nakaharap nila? Oh my God. Pero sa tingin ko kailangan pong maglabas ng pulis ng puwersa para makontrol po ang mga nagrarally, nagproprotesta. They needed the policemen in the streets. Itong commander po ng Talipapa, did he know na po pwedeng mahawa ang kanyang mga pulis ng mga rallyista? Kanino galing yung virus na nakuha ng mga pulis? O baka naman bago sila umalis ng stasyon nila, may COVID na po itong mga ito. Pinalabas pa rin. If that is the case talagang may kasalanan yung commander po. Dapat hindi po pinalabas. Kasi may virus na makakahawa pa po sa iba eh. But did he know? Did somebody tell him, ito mga pulis natin, sir, may COVID na po. Okay, nagpa-test na ito, nagpa-swab test na po, ay hindi pa po nakakarating, hindi pa po naipapalabas ang kanilaan. Did he know? Kung alam po niya, dapat lamang po na talsikin po siya sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero kung wala naman po nagsabi po sa kanya at wala naman po talagang COVID yung mga pulis, at hindi naman po niya alam na yung kanilang sasalubungin ay may COVID. Anong magagawa ng pulis? Kasalanan po ba niya? Napakadali ho yata, mga kababayan. Ang paghatol dito sa Talipapa Commander napakabilis ho yata.
Napakabilis. Sa tingin ko napakabilis ito. I'm not pretty sure of the circumstances na nangyari po bago ang rally o SONA. Pero hopefully sana naman give justice to the commander. I think he was in good faith. Maliban lamang po kung alam niya po from the beginning na ito mga pulis po niya ay meron ng COVID. Meron ng COVID o kaya kahit na ho naghihintay po ng naghihintay po ng result. Pero alam po ninyo mga kababayan, this is the dilemma ho. Pati si Coco Pimentel ho, di po ba? Hindi nagpa-swab test. Pagkatapos napunta sa hospital, hindi po niya alam na meron na palang COVID po siya. O kaya, kung wala man po siyang COVID, maaari makahawa po siya at may COVID. Yan ang sa pantaha po. Pero in actuality, wala naman pong COVID. Di ba? Kanya hindi po siya nakasuhan. O hindi po ba? Coco Pimentel ho yan, ha? Ito mga pulis na ito, did anyone know na meron pong isa sa kanila ang nagka-COVID? Swab test pa lang. Wala pang result eh. Bakit po sila nagpa-swab test? Because they're going to the rally. Sila po ay sinwab test kasi pupunta sila sa rally. Para hindi makahawa. Pero bakit po ninyo pinayagan? Naka-swab test pa lang. So, alam po ba ng commander? Ayun. So, pag-aaralan natin yan. Pag-aaralan ninyo ito. Kuya Ben, mga anong bansa ba ang lockdown? Wag na ho tayo marami pong mga bansa ngayon ang talagang magla-lockdown. And they are more strict mga kababayan sa kanilang mga lockdown. Pero, hindi po nagugutom ang kanilang mga kababayan. Hindi po magugutom sapagkat their governments take care of them. Take care of them. Hindi katulad ho natin. Bahala ka kung magtambutso rin ang bunganga mo. Fredo Jr. Iron. Ay, magandang gabi po, sir. Buboy, Patriarca, listen. And watching po to you, Sir Ben. Wala to ay makuha na suportahan si Presidente Duterte. Talaga, ay hindi. Hindi ko naman, I mean, out of this world ang nangyayari ho eh. Hindi ko maintindihan ito. Ipagbabawal mong lumabas ang tao just because of this COVID. Walang ayuda. Walang makain. Para ba talagang double dead dito eh. May virus na, may gutom pa. Armando Badi Badillo. Good evening, Tata Ben. Hindi lang sinungaling kung ano-ano pa ang sinasabi pananakot sa taong bayan. Yan ang nararamdaman po ng taong bayan ngayon, Mr. President. Please, Mr. President, hindi po kami nagtatahi-tahi dito ng mga paninira laban sa iyo. No, Mr. President, please, wag po kayo maniwala sa mga tao na nagsasabi ng ganyan. We are not here to destroy your reputation. Kayo mismo ang gumagawa ng paninira sa inyong reputasyon. You are the president, you are a lawyer, you should know. Kung walang batas, walang ipatutupad. Romuel Alarcon is watching. Patas Balita. Sir, bago sila magsalita ng hindi lalabas ng bahay, dapat hindi rin lalabas ng bahay, Sir Ben, para patas. Dapat lahat. Hindi na lalabas at lahat. Wala din. Pasok, Sir Ben. Patas Balita. Ay, talaga naman, hindi. Ang sinasabi ng Pangulo, yung mga hindi bakunado, ang problema mas marami po yung mga hindi pa nababakunahan. Sa totoo lamang. Kung mag-alboroto ang mga yan, ano mangyayari? 95 million Filipinos are not vaccinated yet. Only 5% are fully vaccinated.
So sino po ang inuutusan ng Pangulong Duterte na huwag lumabas ng kanilang mga bahay kahit magkagutom-gutom ko kayo? Anak ng pating talaga ho, mga kababayan. Problema mo ba ang signal ng internet mo? Tanong ni Mel Rodelio Militante. Gusto mo libre internet? May solusyon dyan. Bili ka ng LAN cable. LAN cable, ha? Ikabit natin dito sa modem ko. Papunta dyan sa bahay mo sa Caloocan. 300 Mbps ang internet ko. Ganun, ha? Anong mangyayari? Ha? Mel? Anyway. Wilma Zamora. Nasobrahan yan sa fentanyl. Kaya walang preno bunganga. Sabihin na lang ang gustong sabihin. Ay nako, nakakaloka ang kapangitan. Yan po ang sinabi po ni Ma'am Wilma Zamora. Tambutso sa bunganga. Nakasabu. Ay, Diyos ko po. Ano kaya sasabihin ni Alex Aquino? Alex C. Aquino is watching. Good evening, Alex. Magandang gabi. Sabi ni Ed Pausa, nanonood din pala sa iyo ang pamangkin kong si Roselyn Boton. Paki-shout out po sa pamilya Boton dyan sa may Towerville, Caloocan, San Jose del Monte. Ayan. Si Roselyn Boton, kumusta ka raw? Sabi ng iyong tito, Ed Bausa. Magkikita kami bukas niyan. Ha? Magkikita kami bukas. Tama. Bukas. Magkikita kami niyan. Felisa Balibiran. Wala pong pumupuna kasi sa Pangulo. Anong walang pumupuna? Tayo nga ho, pinupuna na ho natin eh. Pero matigas lamang po ang ulo niya. Kasi akala niya, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero sa totoo lang, dapat siya po ang alipin eh. Kasi ang tagapaglingkod o ang mga tagapaglingkod, di ba tagapaglingkod yung mga may kapangyarihan. Di po ba sila ang tagapaglingkod? Alipin ho. Pero yan po sabi po ng Panginoon yan. Baka hindi po siya ang Panginoon niya. Di ba? Felisa Malibiran. Oh? Okay. Wala pong pumupuna kasi sa Pangulo. Patas balita. Mahigit 1 taon nang serbin ang pandemic. Pero ang ibang utos nila sa tao ay wala sa ating saligang batas, sir. Katulad ng face shield at iba pa, serbin, obstruction of justice, serbin. Alam po ba ninyo kahit sa Amerika, they tried to question the face mask. Walang face shield ho sa Amerika, sa ibang bansa. There is no face shield. Hindi ko alam kung saan ho natin napulot itong face shield na ito eh. Pero hindi po nagtagumpay. Yung face mask, may ano yan eh. Meron pong regulasyon yan mula sa even in our sa mga ordinansa ng mga local government units, wala pong meron pong regulasyon yan sa task force na binuo para dito, if only to prevent the spread of the virus. Hindi naman po nakakasira, nakaka-apekto, yan kumbaga sa nakaka-apekto sa anumang kalusugan ng tao. Okay? Naaayon naman po sa batas yan hanggat hindi pa po kinu-question ito, yung bang kapangyarihan po nito, yung visa po nito, hanggat hindi kinu-question at hindi po hahatol ang Korte Suprema tungkol po dito, ay pwedeng ipairal ng Pangulong Duterte. Okay?
Pero yung pagbawalan mo ang taong bayan na lumabas ng kanilang tahanan, this is human rights po eh. Karapatan pagtao po eh. Karapatan po niya maghanap ng kanyang kakainin. Karapatan po niya maghanap buhay para may pakain sa kanyang pamilya. Pagbabawalan mo pa siya, that is against the Constitution. There has to be a law enacted by Congress para ipatupad ng Pangulo ang bagay nito kailangan dumaan muna sa lawmakers. Pero kung hindi, hindi po pwedeng ipatupad kahit sinong Pangulo. Okay? Patas, thank you very much. Eden Pedralves, like and share. Done na po, sabi ni Eden, classmate ko yan. Cheryl Kabunda, hello po, salamat. Thank you very much. Deli Castañeda is watching. Good evening po, sabi ni Del. Rufino Pablo, wag na lang magalit kay Digong. Impaired siya in mind and body. Itong sila Roque at Panelo, sila ang dapat maasahan na matino. Pero they are no better than Digong. My goodness, oh. Tataping. Ito po ang totoo eh. Ay nako. Annalisa Zali. Hello po, tatabing. God bless po and keep safe. Ed Bausa. Tila tama yang nakapagsabi sa akin na kaya daw pabalik-balik daw itong lockdown upang makontrol tayo ng pamahalaan, partikular na ang executive branch. Merong hidden agenda ang Pangulong Duterte ho. Maliwanag ko ito. Pero ginagamit po niya ang COVID. Parang kasangga po niya ang COVID. Sana. Oh, akala ko ba ang COVID walang sinisino ito. Bakit ho? Nakuhang kasangga ng Pangulong Digong ang COVID na ito. Nako, iba ng kapangyarihan yan, mga kababayan. Fredo Jr., P. Giron, hindi naman nagkadikit ang pulis at rallyista Serbin. Nag-coverage po kami noon. So what happened? Ano ba talaga ang nangyari ho dito? Hindi ko rin maintindihan ho, mga kababayan. I commiserate, nakikidalamhati po ako dito sa tinanggal na police officer ng Talipapa. Bigla na lamang pong tinanggal sa pwesto ho. Hindi ko nga alam kung tanggal na rin pong pagkapulis ito eh. Pero ano bang kasalanan nun niya? Siya po ba ang gumawa ng paraan para magkahawa-hawa po ito mga pulis? O dati na sila meron? Ano po ba talaga ang nangyari ho dito? A deeper investigation should be done on this because ano bang kasalanan ho ng commander ho? Kung hindi niya alam nga, kung hindi nga niya alam. Pero ang alam, ang unang lumabas sa balita, alam po ng commander na nag-swab test ang kanyang mga pulis. Pero they are still waiting for the result of their swab. Pero nandyan niya yung mga nagrarally, wala hong tao na iba. Oh, they have to be mobilized. May kasalanan po ba yung commander? Oh, may kasalanan? Ayawan ko po. Patas balita, Sir Ben. Pag ako Pangulo, 6 months at korupsyon, tumba, Sir Ben. Patas, sige nga. I will vote for you, my friend. Oh, sabi ni Digong, wala makakalutas sa corruption. Oh, kailangan papag-resignin mo lahat, palitan mo lahat ang taong gobyerno. Oh, kung pagka ibaliktad mo na ang gobyerno at gumawa ka ng panibago. I don't think that is a solution talaga. I don't think that is needed. All the president has to do is tell his boys to stop the corruption because
ang nagpapasama sa gobyerno, tao mismo ng gobyerno. Di ba? Sino naglagay po sa mga taong ito, mga kababayan? Hindi po ba? Hindi naman po si Tata Benpay po nang naglagay sa mga yan. Hindi naman po si Patas Balita ang naglagay sa mga yan. Patas, ikaw ba? Ha? Mel? Baka si Melitor Rodel, yung militante, ang naglagay sa mga yan. Baka sabihin po ng Pangulo, ay hindi ako ang naglagay ng mga yan. O ba, Ed Bausa, ikaw ba? Ha? Ikaw ba ang naglagay sa mga yan? Hindi ako eh. It is the President's responsibility. Wag po niyang sabihin, hindi niya kayang kalusin ang mga yan. Okay? Catherine Calvin, si Bak na yung commander. Pinaswab mga pulis. Hindi sila pinakwarantine to wait for the result. Alas, positive sila lahat. O ano ngayon, kung nag-utos ang kanyang commander papuntahin sa rally ang mga yan. Hayaan mo na. It is possible that he was ordered to do that. Kung siya po ay nakatanggap ng order from his higher commander, commanding officer, bakit hindi po yung nag-utos ang tanggalin? Pero as I've said, mga kababayan, hindi natin masyadong alam ang mga circumstances that led to this. Pero kaya nga, ang sabi ko kailangan may imbestigan ito. In fairness to the commander, sa commander, hindi ako mangingimi na tanggalin yung mga commander na talagang balasubas o kaya nag-aabuso sa kanilang katungkulan o kaya pumapatay ng tao under the guise of peace and order. Hindi po Hindi naman po ganyan. Kailangan po ng tao, ng commander at that precise moment he was ordered to bring a force into the rally site. Nautusan siya wala siyang madadala doon kundi yun ang mga nagpa-swab test pero wala pa pong result. Anong nangyari? Punta kayo doon. Mag-face mask kayo. Siguro nag-face mask, nag-face shield din po mga. Pero ang nangyari nagka-COVID po sila Saan po nila nakuha yung COVID? Did they have it already before they went to the rally site? O anong kasalanan ng commander ngayon? Kung sila po nagka-COVID na bago sila mautusan papunta sa rally. This has to be investigated in fairness to everyone concerned. Wala akong nakikitang malaking pagkakamali ito mga kababayan. Maliban lamang po kung talagang alam ng commander na merong COVID na ito. Parang si Coco Pimentel nga po Bakit hindi po nilitis? Bakit hindi po hinusgahan? Nagpunta sa hospital kakaswab test lang. Hindi pa niya alam kung ano ang result ng kanyang swab test. Pero he was already in the hospital. May nakakita sa kanya. Anong nangyari? Hindi po siya naimbestigahan. Pero bakit ngayon? Meron tayong commander ng pulis. Nagmagandang loob sa kanyang commander. Yes, sir. Magpapadala po ako ng tao ko po. Pero hindi niya masabi sa kanyang commander, sir, kaso swab test lang ito mga ito Ayun, yun ang pagkakamali nga siguro. Yun nga siguro pagkakamali. Pero may nag-utos Pagpalagay na natin may nag-utos. Bakit yung nag-utos talaga? Wala naging kasalanan. Bakit yung commander lamang po na inutusan siya ang magsasakripisyo? Ay, nako talaga naman Alright. Botica Brilliant Oil is watching. Maribel, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, okay. Mel Rodelio Militante, sabi nila kapag may nagaganap na korupsyon o katiwalian sa barangay, isumbong lang daw sa kanila. Ang tanong, hanggang sumbong lang ba? Nasaan ang aksyon? Katulad dito sa amin, ilang buwan na ang reklamo namin. Ang reklamo namin.
kay Yusek Dinyo ng DILG. Ano na ang nangyari? Wala, di ba? Di ba tatabihin, ilang beses na po ninyo naging guest yan sa mga program ninyo. Puro lang papogi at kunwari o maaksyon sa reklamo ng taong bayan. Ultimo, mga hotline nila, di mo matawagan. I agree with you, my friend. I agree with you. Ha? Etong kaso nga po ni Maribel, namatay po ang kanyang asawa. Sa COVID po, humihingi ng saklolo sa barangay. Hindi po tinulungan. Hindi man lamang po sinakay sa ambulansya. Kahit may ambulansya at napakalapit po ang hospital. Anak ng pating talaga. Inilapit din po sa DILG, Mel. Wala rin nangyari. Ay, nako talaga. So, anong gagawin nun natin? Armando Dungo, ilang porsyento ba ang tinamaan ng COVID sa PNP, AFP, medical workers, mamamayan? May datos ba sa lahat ng iyan? At ilan ang namatay percentage-wise? O yun. Sa tingin ko dito, excuse me, meron po everyday, merong inilalabas na datos ang Department of Health. Ang problema, maniniwala po ba kayo? Hindi. Bilang ng mga matay, hanggang ngayon, 26,000 pa lamang ho. Isang taon na po ang nakalilipas po niya. Maniwala po ba kayo? Samantalang, nag-overwhelm na po ang mga hospital sa buong Pilipinas. O at least karamihan sa mga probinsya ng ating bansa. Pati na po ang Metro Manila. Mga namamatay po hindi na po pinatatagal. Sinusunog po di ba? Lahat po ba ito nakatala? Sa tingin ko, hindi. Lahat po ba mga nadatos ng DOH on the dot, tama po ba? Hindi Bakit? Kasi sobrang delayed ang kanilang mga testing. Genome sequencing, testing mismo, yung swab test, and so on and so forth. Yung RT-PTE, RT-PTR. Huling-huli Kaya nga hindi po tama ang mga data na nakakalabas mula sa DOH. Talagang suspect po, hindi totoo ang mga bilang. Maybe Gates, pwede. Pero yung tunay na datos Mr. Dungo ay hindi po totoo ito. Unfortunately, this is the Philippines. Elisa Malibiran, mamamatay ang mga tao sa gutom, hindi sa COVID. Yan ang gusto ng Pangulong Duterte, mga kababayan. Gugutumin po tayo. Isipin mo, pagbabawalan kang lumabas, wala ka man lang ayuda. Anong klase yan? What kind of a president is our president? Other countries have an organized way of giving ayuda. Pinapasok ang pera sa ATM nila na dinideclare sa tax form. So that ATM is what they use in case of emergency para mapadalhan sila ng government. Ng government ng tulong. We cannot have it here kasi corrupt. Kung ito nahahak, ano pa ang ATM account? Naku, Panginoon ko po. Alam po ba ninyo? Meron pong ginamit ang DSWD sa bayanihan ko po yata. Start pay po ba yun? Ang dami pong mga kababayan natin ang hindi po napakinabangan yan sapagkat hindi nila alam. 500,000 lamang po yata ang nakinabang po yan, pero 8 million ang dapat po makinabang. So makikita ko ninyo mga kababayan, talagang
This is abuso ho eh. Abuso talaga ho mga kababayan. Pagsasamantala. Thank you very much, Catherine Calvin. Ha? Patas Balita, Catherine, watching. Mercedes Ong is also watching. Nako, Kuya Ben Paipon. Kahit anong sabihin ninyo, yung taong binabatikos ninyo manhid. Nagtatawa lang yan. Ang maganda po, sabay-sabay tayo humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Lang po ang makakapangyarihan. Kaya wag po kayong tumigil, magdasal. Yan ang the best. Pray. Yan. Thank you very much. Prayer can only be effective if we do our part. Yan, Ma'am Mercy. Kailangan gawin natin, gampanan natin ang ating tungkulin muna. And God will do the rest. Patas Balita, Congressman Marcoleta, paliwanag ang DOH, Sir Ben. Wala na. Itong si Marcoleta, hindi ko alam kung tatangkilikin pa huwaan ng taong bayan ito. Binaboy po nila ang ABS-CBN. Sorry to say that. Pero talaga naman. Binaboy kasama po si Defensor. Kasi yan ang gusto. Yan lang ang gusto ng Pangulong Duterte ho eh. Yan lang ang gusto ng Pangulong Duterte. Nagkasala daw po ang ABS-CBN sa kanya. So he was very vindictive. Okay? Militante. Kung sakaling pagbabawalan uli ang paglabas ng bahay, madami na naman ang matutuwa kasi kapag nasa bahay lang sila, wala silang gagawin kundi magkakainan lang sila ng magkakainan tapos ipapasok-pasok may lalabas. Loko-loko. Loko-loko ito ha. Akala ko meron pang karugtong ito, Mel. Nagpaparami ng bata ba? Ay nako. Ay nako. Pwede yan. Kaya lang, pagka matagal ang lockdown at hindi rin po kumakain, baka hindi na makakain. Wala nang lakas. Okay? Armando Dungo, kung 5% lang ang nabakunahan, ilan ang kailangan ng senior citizen sa sinasabing 5%? Datos dapat ang pinalalabas o pinahahayag ng gobyerno. Alam po ninyo, even the senior citizens, hindi ko masyadong alam kung gaano karami na po ang nabakunahan sa mga senior citizens. Pero if the gauge is 5% lamang ho sa total population of the Filipino people, sa tingin ko na hindi naman po nangunguna na binakunahan ang mga senior citizens. Pamangalawa, pangatlo lamang ho yata tayo Sa makatuwid, meron pong malaking bahagi pa po ng mga senior citizens ang hindi po nababakunahan. Lalong-lalo na po. Medyo bantulot ang mga senior citizens because they know. Alam po nila papayaon na po sila. Bakit pa sila? Why take the risk? Di ba? Hindi nila alam kung ang bakunang ituturo ko sa kanila magpapaikli sa kanilang buhay o magpapatagal. Hindi nila alam yun. They are not really convinced. Hindi po ba yan ang dahilan kung bakit matumal ho nagpapabakuna po dito sa atin? Sapagkat ipinagdadakdakan ho ang Sinovac po dito sa atin Parang yan na lamang po ang bakuna na kailangan ng bayan. Ay nako talaga. Fredo Giron, Sir Ben.
Teka, si Mr. Dungo po yung nagtatanong kanina yung mga porsyento. Sir Ben, tanong ko lang po, wala ba mga sibilyan na magsamba ng kaso? Lapit tayo kay Attorney Persida Acosta. Sana may katapat na kaparusahan. Hindi mo nga po pwedeng kasuhan ng Pangulo eh. No? Hindi nga po pwede kasi immune po siya. Mabuti po sa immune po siya. Taong bayan, hindi po immune sa virus. Ang Pangulo natin, immune. Kaya nga, hinihintay na lamang ho na matapos ang kanyang termino para siya po ay makulong na rin. Jomar Maymar is watching. Good evening, Jomar. Paring Willie Espiritu Dumaan. Paring Willie, magandang gabi sa iyo and your family. Okay? Mel Rodelio Militante. Ano ito? Okay? Yan ang hirap sa isang pulis. Kapag di ka kumilos, kakasuhan ka. Kapag naman kumilos ka, hahanapan ka pa ng kamalian. Ang mga fault finder nga naman, di muna dinaan sa masusing investigasyon. Oo nga. Bago kasuhan. I wonder talaga. Nakikiramay po ako sa pamilya ng pulis na sinibak. I do not know kung sibak po siya as a policeman o nasibak po lamang siya as commander ng Talipapa. Sana hanggang doon na lamang po sa kanyang pagiging commander at baka naman po pwedeng mailipat po pa sa susunod. Pero dapat siguro imbestigahan talaga ito na masusi. Because baka may nanggaling na order sa mas nakakataas po sa kanya. Paano naman po siya? Sumunod lamang po siya. Mukhang hindi tama no? Adax Godwin Pangan is watching. First timer ito Adax, good evening. Lilian Gabriel, June Padilla, Catherine Calvin. Pasabi po kay Duque, miss ko na siya. Bag down ang database nila, Tatay Ben. Kay mano-mano. Ay, nako talaga naman Ang dami-dami na nilang pera Billion-billion Hindi ko maintindihan po. Mga kababayan, kung bakit kinakapos. Kanino kaya binibigay ni Mr. Duque ang budget po ng DOH para dito sa pandemiko? Botica Brilliant Oil. Oo nga po, tatabin. Malapit ng mag-4 na buwan. Wala pang aksyon. Sidinyo, ano po kaya mabuti nating gawin? Mag-usap tayo. Siguro baka bukas ng umaga, Maribel, At tignan natin paano natin ma-follow up ang usaping ito. Fredo Jr., Sir Ben, ask ko lang po, wala po ba tayong mga sibilyan na kakayanan na magsampa ng kaso? Pwede po ba lumapit kay Attorney Persida Acosta nang may hustisya sa mga nangyayaring ito para may karapatan para may karapatang kaparusahan? Si former President Joseph Estrada madali na natanggal sa pagkapangulo. Si Pangulong Duterte, nakikita ko sanay kumitil ng buhay. Ay nako. Iba ho yung kay Pangulong era po, mga kababayan. Political ho yung kanyang pagka-oust bilang presidente. Itong si Digong, criminal offenses ho ito Hindi natin pwedeng kasuhan ho Not even Persida Acosta can do that. Wala ho. Hindi po pwedeng kasuhan. Bakit? Immune siya. May immunity. Hindi mo po pwedeng kasuhan ang sitting president. That is the law. Yan po ang kanyang ipinagmamalaki. Kaya hintayin natin matapos ang kanyang termino. Hindi dapat siya manalo bilang vice president or whatever it is. Hindi dapat para matapos na ang kanyang pagsasamantala.
Mercedes Ong, sa akin nga, nilapit ko sa DILG at NBI. O, ito naman po si Ma'am Mercy pa talagang, katakot-takot din problema ho nito eh. Walang nangyari. Puro lang sila drawing. Walang development. Ay nako, wala silang kwentang lapitan. Puro salita. Kulang sa gawa. Dapat hatulan na sila ng Diyos. Mabuti pa nga ho, Ma'am Mercy. Diyos na ang humatol ho sa kanila. Buti ka, Brilliant Oil. At iyan pong ayuda. Kahit nagbibigay po kami, hindi nabibigyan dito sa amin. O, kita ninyo? Hindi sila nabibigyan. Ricky Tisoy, ang unvaccinated lang, wag lalabas, pre. Kahit unvaccinated ka, may karapatan kang lumabas. Ano, magpapatali ka sa bahay mo para saan? Para kanino? Para magutom? Para hindi kumain? Anong gagawin mo sa bahay? Anong pakakain mo sa pamilya mo? Hindi ka naman binibigyan ng ayuda ng pamahalaan. Bakit ka magpapakulong? Kalukuhan ho yan, mga kababayan. Jermaine Morales. Hi, sir. Shout out po from Region 4A. Region 4A. Magandang gabi po sa mga taga Region 4A. Ricky Tisoy is watching. Kaya sir, sabi ni Ma'am Mercy, kaya Sir Mel, kung may balak kang tumakbo, lumakad ka na lang. Wala ka pang problema. The best advice, Ma'am Mercy. Ay, nako talaga ho. The best advice, Ma'am Mercy, nasinok tuloy ako. Excuse me, siyempre, eating, pare, si Tisoy. Really? I'm here, sabi ni Ricky Tisoy. I am glad, partner. Mel, I'm watching, kapag nangyari sa atin ang nararanasan ng bansang India, dapat unang sunugin si Duque at Dominguez. Alam po ninyo mga kababayan, Duque and Dominguez, sila po ang nagpagulo talaga eh. The cases of Remdesivir, Ivermectin, Sinovac. Lang yung buhay na ito, mga kababayan. All controversial medicines. Good or bad, ginawa nila masama. Bakit? Pinayagan, sobrang mahal. Pero wala hong certificate of registration. Illegal na po yung overpricing. Illegal pa po yung pagpapahintulot na magbenta dito sa atin. Walang certificate of registration. Yan ang kasalanan ng mga ito eh. And many others. Lalo na yung Sinovac, nakakatakot po talaga ito mga kababayan. Binigyan po ng FDA ng EUA, Emergency Use Authorization. Pero walang clinical trial, walang buo. Wala po silang pagsusuri na ginawa. Nagdepende lamang po sila sa sinabi po ng China. Kung sinabi ng China, laway lamang namin yan ng Sinovac, tatanggapin na po ba natin yan? Siguro nga po, mga kababayan, sapagkat tinanggap po ng FDA at ni Mr. Duque po. Sabi ni Tisoy, yung gagala, hindi vaccinated, hindi po pwedeng gumala.
Hindi, wag ho ninyong susundin yan sa walang batas na ganyan, ho, mga kababayan. Patas balita. Sir Ben, magpabakuna ako pero sa hospital at hindi sa mga covered court at hindi kung saan-saan lang. Saan-saan sulok lang, sir. Sir Ben, doktor, ang dapat magbakuna at dapat kilala ng pamilya ko ang magbakuna sa akin na doktor. Tama ka dyan. Ha? Napakadelikado ito eh. Oh? Mahirap talaga itong mga pangyayari ho ngayon, mga kababayan. Oh? Doktor na mag-vaccine sa akin, sabi ni Patas Balita. Tama po yun. Ha? Tama-tama lamang po yun. Ricky Tisoy, hindi, ano ba ito, Padre? Mali-mali ang sa akin lang, sabi ni parang Ricky. Mel Rodelio Militante, sa totoo lang po, napakarami ni pa po ang mga matitinong mga pulis na talagang buwis buhay sa panahon ng pandemya. Tama po ito. Kaya nga, hindi ko matatanggap na ganun na lamang po ang ginawa nila sa commander ng Talipapa. Oh? Safety lang, sabi ni Ricky Tisoy. Chincha Buste, napakaraming sangay ng ating pamahalaan mula sa national hanggang local government at bawat isa dito ay maraming departamento at may kanya-kanyang tauhan, empleyado. Bakit po, till now, hindi nila maaayos, hindi maayos ang sistema, tapos mag-declare ng lockdown at ayaw magpalabas ng bahay? Dapat plano muna na may sistema bago sila mag-implement ng kung ano-ano. That is the best that should have been done by this government kung matino ang gobyerno natin. Hindi ho eh. Ang Okta Research had been advising and making recommendations at nagpapahiwatig na po sa ating gobyerno na ito na po ang lagay ng COVID cases dito po sa ating bansa. Hindi nag-aalarma po pero nagpapahiwatig na ito ang patutunguhan na po natin. Binanatan pa ng DOH. Ang sabi ng DOH, kayo nag-aalarma ako kayo. You're alarmist. Pinagpapanik ninyo ang taong bayan. Anak ng pating na buntis ho, mga kababayan. Sinasabi na po nila ang dapat pong paghandaan ng gobyerno. Nagagalit pa ang gobyerno. Bakit? So, sinong hindi nakakalam ang dapat gawin ho? Nagpapaka matino ang Okta Research. Sinasabi po nila ang dapat po natin gawin. Gagawin dapat ng gobyerno natin. Hindi pa rin ho ginagawa. Magla-lockdown, okay. Pero saan po yung ayuda? Ipagbabawal mong lumabas ang taong bayan. Anong kakainin ho nila? Nasaan ang plano po? Yan ang hinahanap ni Madam Chincha Buste. Ha? Okay? Napo talaga naman. Mel, di pa po ako nagpapabakuna kasi gusto ko ako ang magbabakuna. Ikaw, luko-luko ka, Padre. No? Lilian Gabriel, tatabihin, kung makakatakas po sila sa batas ng tao, kailanman hindi nila matatakasan ang batas ng Diyos. Sinisiguro ko po yan. Galit ang Diyos sa mga taong pera, ang Diyos nila. May paghuhukom para sa kanila, katulad nila. Ayun, that's the truth. Well, Lilian Gabriel, Armando Bagdi Badillo tatabin, yan ang malaking pagkakamali at kasakiman. Tatlong DDD. DDD talaga. Ha? Jane Cruz, good evening po. Magandang gabi po, Jane. Magandang gabi po. Alright. Okay? Alright. Sandali lang. Pasadahan lamang po natin sandali habang nandyan pa po kayo. Etong ginawa ni Mr. Panelo
siguro ah, alam na ninyo kung ano ang ginawa ni Mr. Panelo kay Heidelin, di ba? Binunyag po niya sa publiko na itong si Heidelin, nung siya po ay nagsasanay pa para sa Olimpiada, ay kasangkot daw po dito sa gusto magpatalsik kay Pangulong Duterte. At nanganib po ang buhay ni Heidelin, kasama po itong si Gretchen po, isang sports athlete din po. Okay? Nabubuking na ho itong si Panelo ho eh. Pero meron siyang depensa. Pero tingnan ho natin, anong klaseng depensa itong ginagamit ni Mr. Panelo. Abogado ito, mga kababayan. Ha? Pero tingnan ho ninyo, paano ang depensa ho niya. Ang depensa po niya, you cannot apologize for something you have not committed. Anong ibig sabihin po nito? Wala siyang nagawang kasalanan kay Heidelin. Oh? Ang sabi niya, I just presented. O yan ha, I just presented the matrix upon the instruction of the President. Wala naman po akong kinalaman sa matrix. Anong nakikita ho ninyo sa depensa ni Mr. Panelo? Oh? Dapat ho, tiniwalag na ho ito ng Pangulong Duterte talaga eh. Oh? Kasi, makalusot lang siya, ipinahamak po niya ang kanyang Pangulo. Wala naman akong kinalaman dyan sa matrix. Utos ng Pangulong Duterte. Yan ang depensa ho niya, mga kababayan. Ipinahamak ang kanyang Pangulo. But what else is new between these two gentlemen who are lawyers themselves? Ay bahala ka dyan, magpalusot ka. Oh? Pero hindi alam ni Pangulo, ha? Hinuhukay na niya ang kanyang libingan. Inilaglag ho ni Panelo ang Pangulong Duterte. Yan ang kanyang defense. Pero kung titignan ho ninyo, matrix. Ang sabi po niya, ito'y nanggaling sa pulis at AFP at ipinag-utos ng Pangulo na isiwalat na niya. Ginawa po niya yun. Anong naging kasalanan ni Panelo? Pinaratangan ho eh. Pinaratangan po etong si Heidelin sa pamagitan ng matrix na yan. Tignan natin yung ano ha. The AFP and the PNP did not have anything to do with the matrix. Yan po ang totoo. So it's not true na alam ng AFP at PNP. It was the President, yung kanyang mga grupo. So alam ni Panelo ho, na hindi authentic po yung matrix na ihaharap po niya sa media. He knew, but it was ordered by the President. So ano ito? Wala siyang kasalanan. Okay. Pangalawa po, he claims a certain Mr. Rodel Jaime, accused of producing videos linking Duterte to drugs. Ito ang nagpalabas. Ito ang sumusubaybay sa mga sa social media pages ni Heidelin. At dito po siya nagumugot ng kanyang kapangyarihan para isiwalat ang involvement ni Heidelin sa House Duterte movement. Peke po yun eh. Panelo knew na yung ginagawa po nitong si Rodel Jaime, peke po eh.
Alam ko niya yun. Pero ginamit pa rin. Ah, nako. Nagbase siya sa fake news. Pero binasa pa rin sa media. Kasi utos ni Digong. Pangatlo, Panelo cleared Diaz and now blames the media for faulty analysis. Anak ng pating talaga ho. Faulty analysis. So, di na lang niya sinabi, faulty electrical wiring. The matrix was not confirmed by the military and the police. This is the truth. Wala pong kinalaman ang militar at ng police dyan sa matrix na yan. And yet, he did it. Sabi niya, presumption of regularity. Yes. But now, it is irregular. Won't you apologize? Alam mo nang irregular ang ginawa mo. Alam mo nang may bahagi ka sa pagsisiwalat ng maling balita. Oh? Ayaw mo pang mag-apologize kay Heidelin? Oy, Mr. Panelo, pinatawad ka na ni Heidelin, but that is as far as she is concerned. But the crime that you have committed, ay hindi po pa napapatawad sapagkat ang kasalanan, mapapatawad po lamang kung ang nagkasala ay kusang hihingi ng kapatawaran. Okay? Mr. Panelo, sir, ayaw mo pa rin ayaw mo pa rin humingi ng kapatawaran? Mag-resign na ako kayong dalawa ng inyong Pangulo. Pareho kayo eh. Okay? Naku talaga naman mga kababayan ko. Nakakahiya ang ginagawa nitong legal advisor ng Pangulo Duterte. Siguro kaya ganito ang nangyayari po sa ating bansa. Puro mali-mali. Chincha Buste, napakaraming sangay ng ating pamahalaan mula sa national hanggang local government at bawat isa dito ay maraming departamento at may kanya-kanyang tauhan, empleyado. Bakit po till now, hindi nila maayos ang sistema tapos mag-declare ng lockdown at ayaw magpalabas ng bahay? Dapat plano muna na may sistema bago sila mag-implement ng kung ano-ano. The best advice, Ma'am Cynthia Buste. Maraming salamat at sana po maintindihan po ng mga kababayan natin. Chincha Buste. Melito Rodelio Militante. Di pa po ako nagpapabakuna. Ay, sabi ni Mel. Okay, nabasa na natin ito. Tatabihan, yan ang malaking pagkakalima at yun, 3 DDD. Okay? Patas balita, Sir Ben. Kung may malasakit ang matandang militar na kabinete ni Digong, hindi dapat nila inabuso ang administrasyon ni Digong. Hindi naman nila linya yung posisyon nila na tinanggap sa gobyerno. Kaya maging ulianin na ang Pilipinas, Sir Ben. Alam po ninyo mga kababayan, napakalaking pagkakamali pa po itong ginawa ng Pangulong Duterte. Lahat halos ng mga civilian positions ay nilagyan po ng militar. Una, it's against the Constitution and against common sense. Hindi naman po mga military dapat po sa civilian positions. Kasi meron ho silang lugar. Meron silang pwesto talaga. Nasa militar ho. At meron po silang special functions in our society. Hindi po dapat nila agawin ang mga posisyon ng mga nasa civilian government. Chincha Buste. Sir, sana po sa mga vaccination center ay may mga espesyalista na pwedeng konsultahin para sa mga may special cases sa kanilang health conditions na gustong-gusto magpabakuna. Pero may kakaibang kondisyon sa kanilang kalusugan gaya ng may mga history ng severe allergic reactions.
Tama yan, Cynthia. Sabi nga ni Mr. Patas Balita kanina, sa hospital daw po siya dapat magpapabakuna kasi may mga doktor at mga may specialist. Sa mga health centers, meron din po mga, I don't know if they are specialists, pero may mga doktor na tumitingin din po sa mga pasyente. Tinignan din po ako ng talagang doktor when I went for my vaccination, my first vaccination dito po sa Caloocan. And maayos naman po ang kanilang ginawa. Pero again, siguro nga po lalong-lalo sa may mga comorbidities, wag lamang po sa center. Pero dapat po siguro magpatingin muna sa mga doktor po ninyo. Kung meron po kayong doktor, meron na po tumitingin ho sa inyo, dapat po talaga magpatingin ho kayo. Kasi hindi po basta-basta po ang magpapabakuna. Totoo, ang bakuna po, antidote. Ito po yung pananggalang ho natin sa virus, katulad po ng COVID-19. Okay? Ang bakuna po, kahit na hindi guaranteed na hindi po kayo tatamaan uli ng COVID, pero ang garantiya po ng bakuna ay hindi po lalala ang inyong sakit kung sakali dapuan po kayo despite your being fully vaccinated. Tingnan ho natin kung ano mangyayari kay Dick Gordon sapagkat fully vaccinated na po siya ng Sinovac po . Let us watch and pray na walang mangyari sa kanyang masama. Okay? Pero maganda ho na sundan ho natin ang kaso ni Senador Dick Gordon sapagkat fully vaccinated na ito ng Sinovac pero nagkasakit pa rin po siya. At tila ang latest report kanina ay dinala po siya sa hospital. Hindi ko po alam kung ito po ay talagang totoo na dinala na po sa hospital. But God forbids, sana ipagdasal po natin si Senador Dick Gordon gumaling at makita po natin ano ba ang nangyari talaga sa kanya. Nabakunahan po siya ng Sinovac. Okay? Catherine Calvin Tupanelo. Wow! Okay, Mel. Always remember that there is in human nature generally more of the fool than the wise. Talaga naman. Marcel, good PM Sir Ben Paipon, Your Honor, please, watching from the province of Ilocos. Hello sa lahat ng taga Ilocos at sa mga taga Tarlac na nakikinig ngayon sa mga all victim ko. Diyan, kumusta na kayo? Naka-move on na ba kayo? Ayan, naka-move on na po ba kayo? Ay, salamat naman kung naka-move on na ho sila. Okay, thank you very much, Sel. Jane Cruz, sana po ba kumukuha ng tapang saan po ba kumukuha ng tapang at kapal ng mukha si Panelo? Puro kahihiyan lang ginagawa niya. Binawi din niya yung pagdawit niya kay Heidelin. Diyan. Nakoy talaga naman Great leaders don't tell you what to do. They show you how it is done. Mel, thank you. Ito yung ikahihina ng Pangulo sa bansa. Ang lockdown at pag-utos ng protocol na wala sa ating saligang batas. Sir Ben, you are right. Mr. Patas Balita. DM Go is watching. Vitamins lang. Una, yun lang nyo na nagdradrama lang yan. Nagdradrama lang si Dick Gordon. Sana naman wag, no? Pag-greet po pala, sabi ni Mel, nanonood po si Attorney Toti Lazaro ngayon sa programa ninyo. Attorney Toti, good evening. Sabi ni Mel Rodelio Militante. Okay? And tapos na ho tayo. Wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating programang Your Honor Please. Ang dami po pa sana nating pag-uusapan. Hindi pa po natatapos yung inihanda kong mga issues po. Pero bukas meron pa tayong
Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10. Ha? Okay, natapos na natin ito. Lahat tayo ngayon, sundalo sa giyera against virus. Si Panelo, huli sa bibig niya, mga kuntsabahan. DM ko, talaga ho, nakakahiya itong si Mr. Panelo ho. Ay, wag ho natin tularan, okay? Bueno, salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating programa, nakiisa, nag-comment, at syempre bumati sa atin. Thank you very much. No? At sana magkita-kita tayo ulit bukas, alas 8 hanggang alas 10 sa Your Honor Please. At tabayanan na po ninyo si paring Doy del Castillo at ang kanyang ngayon din po. Ha? Well, good evening to all. DM Go, thanks po. Sir Ben, specialist na doktor na virus ang mga magbakuna at sa hospital para kilala ng pamilya yung doktor na magbakuna sa iyo, Sir Ben. Ayan, I will do that, okay? Thank you very much. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.